Magandang araw mga kaibigan. Ito, isang disturbing news na naman tungkol sa election 2025. Parang bagong kapalpakan na naman ito ng COMELEC. Bago lang nangyari sa Davao City. Last week ba yon? Yung mga election paraphernalias inilagay lang sa isang private residence na wala man lang nagbabantay. So, yun, magdududa tayo sa integrity ng eleksyon. Tapos paliwanag ng COMELEC, hindi daw yun mga counting machine, wala daw. Kailang ako, duda pa rin ako. Ito, may post, Chris Lam Junsay. Sabi niya, GMA News, only 48, ito naman sa OFW voting naman ito We have 1.2 million OFW voters na karamihan ito mga pro-Duterte. So dapat makaboto sila ngayong 2025 para yung panalo ng PDP. Ngayon, delikado, baka hindi sila makaboto. So mga OFWs na nagmamahal kay PRRD, kay Tatay Dio, makinig kayo. Ito, GMA News, only 48,000 of the 1.2 million overseas voters enrolled so far for the 2025 elections. So, 4% pa lang po as of today. April 11 ito nga post. Extremely troubling. COMELEC has done a terrible job informing Filipinos abroad of their new election mechanism. Kasi noong 2022, ang OFW sata nakatanggap na lang by mail yung balota nila, okay? Nagbotar, then pinadala balik sa embassy or consular office. Yung iba ata doon mismo nagbotar sa embassy or consular office. Ngayon, parang lumalabas online. I'm not so sure, Itong mga comments dito sa ni Chris Lam Junsay, may nagtanong, Moke Relatado, is it going to be strictly online voting or vote by mail is still happening? Kasi by mail nung una Ang sagot ni Chris Lam Junsay is strictly online. Strictly online. Sabi niya, yeah, that sucks. I was expecting to receive my ballot by mail just like last time. Correct me if I'm wrong. To last week ba yun o 2 weeks ago? Yung grupo ni na Attorney Isabelito Torion nag-file ng petition sa Supreme Court para ito hindi matuloy, itong online. Kasi nga, yun nga, mababa ang turnout ng nagpa-register at kulang ang mekanismo. Malaking boto yan, 1.2 million. Kung ma-disenfranchise ang mga OFWs, paano yan? Okay, so, sinearch ko sa internet, meron ngang news ng GMA News. Ito na yung article nila. Only 48,000 of 1.2 million OFW voters so far for 2025 election. April 11. Meron talaga. So, basahin ko The Commission on Election on Friday said only 48,000 OFWs have enrolled so far in the pre-voting enrollment system for 2025 election. 48,000 na ang na-enroll natin, mga kababayan. Sabi ni COMELEC George Garcia. Liit. Parang nagmamayabang pa na 48,000 na. 1.2 million kaya yan. Ano pa? Garcia said there are 1.231 million Filipino voters abroad. COMELEC is expecting more overseas Filipinos will be able to vote in the 2025 polls with the first ever internet voting system. Paano? Isang buwan na lang mula ngayon. 4% pa lang ang nakaregister. Ano ba yan?
maraming OFWs na hindi nakakaalam siguro nito. Bakit 4% pa lang? Tapos, nagbasa ako sa mga comments, yung link daw na ibinigay ng COMELEC para mag-register na yung OFW, nawawala. Hindi nagwo-work. Hala? Kaya may mga comments akong nabasa na baka sinasadya. Oh, wag naman. Sacred. Napakasagrado po ang boto ng Pilipino. In the last election, with 1.697 million overseas Pinoy voters, Garcia said voters turnout was around 40.59%, which is already the highest in history. Alam ko yan. Kasi ang mga OFWs, gustong-gusto suporta ng Uniteam. Kaya lang, wala, nabudol. So ito, OFWs ulit, gustong suportahan ang PDP laban, bakit biglang in-online? Kaya I hope aksyonan kaagad ng Supreme Court yung petition na hindi ituloy itong online. Ano pa? Sabi ni Garcia, sana man lang, dahil internet voting tayo, kahit 1.231 million lang botante, sana lang magka 50% or more. Oh, palaging sana. Bakit 4% pa lang ngayon? 48,000. Napakalaking benepisyo po nitong internet voting lalo na sa mga kababayan nating mga seafarers dahil hindi nila kinakailangan dumaong pa sa isang pier para makaboto. Kahit sa kanilang paglalayag sa barko, may cellphone, laptop, iPad, makaboto na po sila. The COMELEC opened the free voting enrollment system for the online voting on March 20. March 20. Bago pa. Garcia earlier said that they are also ready for the influx of Filipino voters abroad who may opt to manually cast their ballots. Of the 90 Philippine diplomatic posts, 77 will participate in the first ever online voting and counting system. And 16 will use automated. Voters can do the free voting enrollment through their own Okay, sana I'm not sure of this sana yung hindi maka-enroll sa online, payagan pa rin ng manual. Basta importante, wag i-disenfranchise ang ating OFWs. So mga OFWs na nagmamahal kay PRRD, huwag kayong papayag na mawala ang inyong boto. Boboto kayo straight PDP laban, either online or manual voting. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talandig. Dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng yero at pako para ma-repair ang sira-sirang bahay ng Tribong Talandig sa Bukidnon. Panoorin nyo ang video na ito. Karon mo na po dis kuya ang natagaan og yero. Kada gid katuig akong balay mga 25 na gid katuig. Oo. Pagyot na ilis di og atop. Oo. Pasalamat gid ko nga nakaabot ra gyapon ang ginabang diri sa kuha. Tas ang pagyakin sig kinabuhi. Pagpadayon dayon ang mga ginabang sa pagtulong sa mga katawan. Ya na inabangat ang wala kasi pag natagais. Kaya sa na para makatapos sila. Pumuuna ni ang ilang balay. Karon mo na ni ang balay ni kuya. Ang daot na nga iyang yero ang iyang atop. Muna ni sila ang natagaan ng yero. Pan ang umad nila nga atop, kuan lang gyud dahon. Apan ang dahon sa saging nga ilang giatop, wa na gid magsilbi kay nalaya naman. Kuya, unsay mong maistorya bahin sa padayon sa pagtabang sa yero, sa sen og sa plinsin og sa lansang? Salamat gid kayo sa Ginoo og sa gihinabang karon diri sa amua nga nakabot karon hinaot nga magpadayon ang ilang paghinabang diri sa bando sa akong balay. Kay nagpasalamat ko kay
atop na gid ko sa akong balay nga nabuslot na. So dako akong pagpasalamat na magpadayon ang iyang pagserbisyo sa mga katawhan. Kung may ugmayong paglawas kusog ug sa mga nagvideo karon diri sa mua nga magpadayon gyapon ang ilang pagserbisyo sa mga katawhan. Kuya, pila na ni katuig kuya ang inyong balay? Akong balay 25 na gid ni katuig. 25 na katuig. Karon pag gid na ilisdan og atop. Karon pa Dako may gid ang akong pagpasalamat karon nga adlaw kay nakaabot naman gid ang sin. Oo. So di na gid ko makakantos og kalisod kay naa na ko ilis og atop nga laya na. Ta na kayo nga atop. Oo. Ilis na gyud og bag-o. So dako gid akong pagpasalamat. Oo, Sa sige. video og sa iya sa sin. Oo, sige. Katag karon nga adlaw. Oo, sige, salamat kuya.